hindi dapat iboto si Senator Marcos. Pag sila nabalik sa power, yung mga nakadispute na mga ari-arian, kayamanan na trilyon-trilyon, gold deposit, lahat yan, malilinis na yan at kaya na nilang i-transfer sa sariling account nila, sa personal account nila. Malayong magkaroon ng martial law. Pagka si Bongbong ang I know, ewan ko, binigyan ako ng discernment ng Panginoon at yan ay pagsisihan ng taong bayan. Nung martial law, isipin natin, sila walang batas-batas, sa sila ang batas. So, parang yun ang pag-iisip nila. Pag-isipan ninyong mabuti dahil ang pagsisisi laging nasa uli. Mark my word, kung gusto nyong magkaroon tayo ng martial law ulit, then ibuto nyo siya. Noon sa may buong pamantawon mo anay, natural nga ingon ana nga senaryo atong makita kay eleksyon na anang tayma. Unya ang gidagana ni Manny, presidente. Unya ang iyang kaatbang si Bongbong Marcos. Nandito po ang ating mga senador. Senator Pacquiao, Lawa, ang taga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. At nakita ko ang programa ng Pangulo dito sa bagong Pilipinas. Hindi ba dapat suportahan natin? Hindi pa maganda yan? Tangbugok ka gidawon. Natural kay eleksyon man unya. Kauban man sila sa partido. Natural nga ingon ana na sa nga eksena ang atong makita. Noong sa nangaraan mo sa politika mo ron mo nataw ganin ang kataon ng taon eh. Pagkabugok ka sa taon ninyo eh. Kung po yan mo mag-abri og sako sa inyong bugas, pwede ragan ninyo buhaton Buslutan lang ninyo ng sako, tapos butangan og plastic bottle, ayos na. Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat. Pero sorry na, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Alay si mamay, hindi man po sana kami niya sa taga-tun ko lang agad siya magulapot sa laro. Sila nun, isa. Bisa sa video yan, wala kami niya siya. Hindi na luwan. Pamilya, pamilya, sir, pamilya. Sa maringin nyo! Hoy! Sa maringin nyo! Maloy naman! Ayaw, magpasa! Yeah! Yeah! Maloy, kapasa! Wala kay may labuti mo, may labuti mo. Hindi na kaya na tao! May labuti mo. May labuti mo. Kisa nang gikadlokan. Sila rin ako itumba! Kisa mo tumba nimo. Mga pulis! Ako! Ganit ka, sir? Oo, kaya nakagamit ako, ma'am! Ganit ka pala sa ganit? Karon! Sa maringin nyo! Hoy! Sa maringin nyo! Ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng peking ginto.
Kanang motor niya mo dol nga kusog kay mong gasolina dol. Labi tayo diskarte na dol. Dali, tanggalan ng karbador dol. Kay na sa sulod na dol, sa tunga. Natay tanggalon diya, natay kuhaon. Kaya dol, kabantay man ang tunga dol. Muna itong kuhaon dol. Kunya, ato na siyang baluton og electrical tip para hinay kay mong gasolina dol. Nga niyon pagdiskarte. Kasagaran diya po dol, no? Basta dugay na dito mong motor dol. Kusog na di kay mong gasolina dol. Tingalang ka, mong isa ka litro. Pero tirang doula. Pero kini nga diskarte dol. 75 kilometers, 1 liter dol. Have you ever tried illegal drugs? Oh yeah. A lot. What'd you have? Nubain, shabu, cocaine, everything but heroin. Akong bata, makaon na lang kami balay. Ay, wala na kami tanamnan ka humay. Talam na nakabalay, hindi na humay. Sikap namin, kami ay Vista City, Iloilo. Isa kadako nga proyekto sang pamilya Villar nga ginatuyo sini nga i-develop ang 500 hectares nga agricultural land nga mangin residential areas kag pagtukod sang commercial establishments nga magaserbe sa mga residente sang subdivisions. Sa pagpatuman sang proyekto nga ini sa mga Villar, nagsugod construction sang Camellia Savannah City sang tuig 2000 nga magaserbe bilang residential area. Kagsang tuig 2018, nabukas ang Vista Mall nga magaserbe bilang commercial center sang Camellia Savannah kag iban pa nga kaibing nga subdivisions. Apang sa pagpatuman sang ini nga grandiyoso nga proyekto sang mga Villar, puno naman ini sa mga anomalya kag illegal nga mga tikang kag aksyon kag ginatos ka mga pamilya kag mangunguma ang ginapahalin sa ila ginaumhan. Ba yung binabanggit mo ay puro na lang? Galit ka ba sa akin? Is this a political issue? Or is it a legitimate issue? Yun lang ang nahamtangan sang Camellia Savannah City, Vista Mall, kang mga dalan nga magaalangot sa ila na tumod nga prime agricultural lands. Matuod sini, ang pag-ekseher sa mga mangunguma nga pilit ginapahalin sa ginaumang nga duta, Certificate of Land Ownership Award kag tenancy agreement nga ginakaptan sa mga mangunguma, mga irigasyon kag pagiging produktibo sang duta nga sa average nagalabot 600 kasako sang palay ang kayang maproduce sa kada 3 hectares kada cropping. Layi ang nagasiling nga bawal ang land use conversion sa mga prime agricultural lands. Apang, maski may ara sang layi nga nagabawal sa land use conversion, nakuha sa gihapon sa mga Villar nga makapamakal sang agricultural lands kag i-convert sa subdivisions kag commercial areas. Paano ini balaga katabo? Aton pamatian ang panaysayon sa pamilya Tagaytayan sang pulo Maestra Vita Oton nga ginaharas kag pilit ginapahalin sang Camellia sa ila talamnan. Diyos Tagaytayan,
gapuyo sa sitio Pangpang, Pulo ni Mr. Vita. Ako galit si Robina, Tagaytayan. Umagad ako na Remedios. Ang pamilya Tagaytayan masobra na sa 50 katuig nga nagapanguma bilang tenant sa duta sa mga harke sa Pulo Maestra Vita Uton. Apang siyang tuig 2005, nakibot na lang ang pamilya Tagaytayan nga ginapahalin na sila sang taga Camellia kag ginatakos-takos na ang ila ginaumahan. Didto nila natukiban nga ginabaligya na gali sang pamilya Harke ang ila duta sa Camellia. Namon kuno nga ipatakos ining duta nga ini kun pila kuno ka balay amon na hambalya. Kira kadto kami to. Pili niya may halakwaton nga balay, may hindi nga halakwaton. Amo na bilo. Alin ko daw lain. Hindi kami konforme. Din ko na bata. Dito ko mga mangimatay man sa tindugan namon nga duta. Hindi man ni amon duta. Pruto sa kadugayon mo na balay. Nagtanom ang pamilya Tagaytayan sa ila talamnan sang kalabasa. Apang, ginsita kaginpahalin sila sa mga gwardya sang Camellia, mangod hindi na kuno sila tag-iya sang duta. Kami da ka mga security yung ginapangaras. Basta balik pa rin kamo. Sa ginagaw sang security ang akong cellphone mo. Ay mapicture ko sa ila. May budi kong legal man ko gani. Mas ginabudlayan pagid ko kay bisa magpa-blatter kami sa uton. Lain akon ginahamba, lain man ang ginasulat. May ginapakita kami tanan may-ari sinikopya. Tanan-tanan kami may-ari. Di ko na mo, wala ninyong na ginakilala nga mo ginauyatan. Kaya balikat pula ko na ilabot sa ginauyatan nyo. Ay wala ko na iya sila niya iya kabalo. Singkukap mo na ginahatag ko para mabalaan mo, mabasa mo, desisyon ini. Sila niya ang ilan ako niya ginuuyatan ara man sa management kuno sa kamilya. Ambal ni Kapa mo na. Disyembre sang ginsomon sila sang barangay kapitan nga makipag-istorya sa representative sang Camellia. Kagin kakibot sang pamilya Tagaytayan sang kimpresentar sa mga taga Camellia nga may gimpirmahan kuno sila nga settlement nga ginahatag na nila ang duta sa Camellia. Esto nga may agreement kami kuno sa pamilya. Sa subong, napalibutan na sang barbed wire ang ginauma sang pamilya Tagaytayan kag nakapwesto na ang mga security guard sa kada corner sang duta kag ginapahog nga kung magsulod sila pagatirohon sila. Antes ginggamo kag ginagaw sa mga Villar ang umasang pamilya Tagaytayan, makaya nila magproduce ng 600 sacks of palay sa sunod sang 3 hectares sa kada cropping. Apang subong, wala na gid. Kang nagamantinir na lang sila sa 395 pesos kada adlaw nga kita sang ilang mga bana sa konstruksyon. Kang nagahatag sang kabalaka kag palamang putanon sa ila kabataan. Ano na lang ang ila kanon kay hindi na sila makauma. Ito mayo kong gabi. Ito na pa minsan ko. Kung isa kagalay kapigado sa pangabuhi. Wala pa sang pangayuan bulig sa ahensya sang gobyerno. Kung ila pa ng aos kayo mo daw hindi ka kaya eros na ino kagalingan. Amon niya makuha namon ang saktong hostisya. Gani, nagatatak sa paminsaron sa mga mangunguma, dapat magbato sila kag ang pumuluyo
batok sa illegal land use conversion, kay kung hindi, maubos na lang ang tanan nga palaumhan convert. Imbes palay, balay na ang ara sa palayan nga hindi man makapakaon sa pumuluyo. Okay, break.